Uh, Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Okay, ito na yung pangako kong video na uumpisahan kong gagawin, tapos sunod-sunod ito, pagpapaliwanag sa inyo mga kababayan ko. Posibleng karamihan sa inyo alam na, at yung gusto kong marating ay yung mga kababayan natin na hindi pa nila alam. Pero ganun pa man, ito ay para sa lahat, at the same time na kakapag-review tayo kung ano talaga ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Bago natin pag-usapan yung kasalukuyan, siyempre babalikan natin yung nakaraan para yun ang magiging basihan natin sa ngayon kung anong nangyari sa kasalukuyan. Okay, hindi tayo ganong lalayo. Yung uh, kung tutusin, ako ay narating na datnan ko yung panahon ni Diosdado Macapagal, yung Pangulong Diosdado Macapagal, na datnan ko yun, elementary ako noon. Tapos, nung high school ako, ay nadatnan ko yung kay President Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., na naging diktador. Yun, nadatnan ko yun. Hanggang sa nagkaroon ng people power, nandoon ako sa EDSA. 3 araw ako nandoon, dire-diretso yun, walang uwian. Tapos, pagkatapos no, naupo bilang temporary president si Cory Aquino. Tapos hindi na siya, after 4 years na maayos niya, maibalik niya sa talagang demokrasya, na maayos na yung pagboboto ng mga opisyalis ng ating gobyerno, ay nag-exit na siya. Hindi siya interesado na manatili sa kapangyarihan, kundi ibigay sa talagang mga dapat na pagkatiwalaan, na iniisip niya na siya ay magpaubaya, dahil hindi naman talaga siya ganun nga klaseng tao na interesadong kumapit sa kapangyarihan. Ang gusto lang niya, katulad ng kanyang namayapang asawa, si Ninoy Aquino, ay maibalik sa tunay na demokrasya ang Pilipinas, in which nangyari nga nung nagkaroon tayo ng People Power Revolution 1986. Okay, sumunod noon, pagkatapos kay Cory nga, ay naging Pangulo si General Fidel Ramos, na isang pinsan pala ni Ferdinand Marcos, yung diktador. Tapos yung panahon ng siya ay presidente, meron talagang desisyon ng taong bayan na hindi na pabalikin ng pamilyang Marcos. Dahil ang pamilyang Marcos ay nandun na nga sa paway. Tapos, yun nga, magkaroon ng, however, kung baga sa ano, kung paano nangyari, ay nakabalik ang pamilyang Marcos dito. Pero, ang aking pagkaunawa ay may kasunduan between Fidel Ramos, yung Pangulo natin noon, at saka sa pamilyang Marcos, na sila ay papayagang bumalik sa Pilipinas, na hindi sila papasok uli sa larangan ng politika. Hindi na sila papasok. Pumayag ang pamilyang Marcos na hindi na sila papasok sa politika, sa pagbabalik nila sa Pilipinas. Pinayagan. Ngayon, dahil desisyon ng Presidente Fidel Ramos na makabalik ang pamilyang Marcos, wala nang nagawa ang taong bayan. At saka nakakalimutan ng taong bayan ang mga kumbaga sa ano, yung hinanakit na maghihigante ay nawala na yon. Ganun pa man, ay bumalik ang pamilya na hindi nga sila nakialam sa sa politika nung panahon ni President Fidel Ramos. Pero nagbago yan. Nang mapalitan na si Fidel Ramos, sino ang
pumalit si Joseph Estrada. Okay, si Joseph Estrada ang pumalit. Tapos, yun nga, ang taong bayan, ayaw nga nila ng korupsyon. Tapos, yun nga, nabuking si uh, ERAP tungkol sa korupsyon doon sa Waiting Payula. Yun na, lumaki ng lumaki yun hanggang sa ang taong bayan ay nakialam na naman, nagkaroon ng pangalawang people power para yun, matanggal siya. Natanggal nga si ERAP, yung Pangulong ERAP, Joseph Estrada. At ang pumalit yung vice presidente niya, si Gloria Macapagal Arroyo. Doon nagsimula na mapong Pangulo si Gloria at pagkatapos ng termino ay tumakbo na uli si Gloria. Pero ang panahon na yon, ang pagkaunawa ko, ang taong bayan ay talagang ayaw na rin kay Gloria dahil nakitaan siya ng hindi rin mapagkakatiwalaan na performance at gusto nga maibigay sa iba. Pero itong Gloria Arroyo, Macapagal Arroyo, ay nabuking sa pandaraya sa eleksyon. Inamin nga niya na mayroong hilugarsi. Kaya nagsorry siya sa taong bayan. I'm sorry. Pero ganun pa man, bakit ganun? Nahuli na nga, tapos nagsorry na nga, bakit ipinagpatuloy pa rin na paupuin bilang Pangulo? Dahil kontrolado na ni Gloria na walang kokontra sa kanya kundi itutuloy. Kaya isang klarong pandaraya na rin sa taong bayan ang nangyari na yon. Pero ganun pa man, nagpasensya ang taong bayan. At nakapagpasensya na nga sa panahon ni Diktador Marcos na mahigit 20 taon, 21 years. Ito pa kaya panibagong 6 na taon na uupong Pangulo si Gloria. Dagdag doon sa natirang termino ni ERAP na alam ko 4 na taon. Kaya bali all in all, ang naging serbisyo ni Gloria ay umabot ng halos 10 taon. Okay. Nang matapos ang pagkapangulo ni Gloria Arroyo, ay talagang maraming record na korupsyon ang nangyari. Nakasuhan nga itong si Gloria at yun nga, nagbabalak noon na umalis si Gloria sa Pilipinas ng halatang iskapo ang gustong mangyari. Kaya natunugan ng gobyerno, nagkaroon ng whole departure order, kaya hindi nakaalis ngayon si Gloria. Hanggang sa nahuli ngayon at kinasuhan at kinulong. Yun. Pero ang pagkakulong sa kanya, siyempre parang nasa bahay lang siya dahil dating presidente, ang inaano lang yung magkaroon ng tamang proseso doon sa kaso niya. Okay, naupo ngayon si pagkatapos ng termino ni Gloria, ang nanalo kasi si Pinoy na. Si Benigno Noynoy Aquino Jr. Siya ang pumalit na Pangulo noong 2010. 2010 siya. 2010 siya nagsimula. Ano ang tinanggap niyang gobyerno mula kay Gloria? Sick man in Asia. Ibig sabihin, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, bangkarote bilang sick man in Asia. Tinanggap ni Pinoy, walang pera ang kaban ng yaman ng Pilipinas. So anong gagawin ngayon ni Pinoy para makapagsimula
dahil walang perang pondo para patakbuhin niya ang gobyerno. So, ang ginawa niya, siyempre, mangutang. Pero sa lahat ng record ng presidente, mula kay Diktador Marcos hanggang sa ngayon, kasalukuyan, ang pinakamaliit na nautang ay itong si Benigno Nonoy Aquino. Bagamat ganun nang nangyari na ang tinanggap niya ay uh, Sikman Inicia Bancarote, ay naitayo niya. Sa kunting inutang niya ay napalakad niya ng maayos ang gobyerno. Ginamit niya ang 1987 Constitution para marating ang asenso ng ekonomiya ng ating bansa. At yun nga, ay nakamit niya at naging rising tiger economy ang ating bansa. Mula sa pagiging sick man in Asia ay naging rising tiger economy. At ito ay hindi lang sa buong Asia, kundi kinikilala siyang rising tiger economy sa buong mundo. Okay, ganito ang nangyari sa kanyang mga achievements. Una, ay nagkaroon siya ng mga maraming proyekto na may mga pundo na. Kumbaga, yung mga PPP at saka maraming paraan na ginawa siya na hindi na mamumroblema ng pundo dahil nandoon na ang siguradong gagastusin sa mga proyekto. At napakarami yun. At marami ring naipamana siyang proyekto kay sumunod na Pangulo na si Duterte na may mga may mga pondo na. Hindi na pa problemahin ni Duterte ng panggastos dahil may mga pondo na. Ipagpapatuloy na lang ang implementasyon ng termino ni Duterte at makakatulong sa employment sa ating bansa. Kasi nung hawakan nga ni Noynoy din ang employment rate ng ating bansa, napakalaking problema talaga. At yun ay kumbaga nagawa ng paraan para maalis ang problema at tuloy-tuloy na maging maalwan ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, ganun din sa kabuhayan ng taong bayan. Okay, ang isa pang asenso doon sa ekonomiya ay lahat ng mga makinarya ng ating mga bureaucracies na hawak ni Pinoy, kumikita. Lahat kumikita. Ibig sabihin na may pumapasok na pera hanggang sa magkaroon ng pondo ang ating bansa at nakayanan pang makapagpautang sa IMF World Bank. Nagpautang si Pinoy ng 1 billion. Tapos, bukod doon sa perang nagpautang, nakayanan na magpautang ng ating bansa, ay hindi na nangutang si Pinoy, kundi yung isang beses lang siyang nangutang nung magsisimula na walang pera ang kaba ng bayan. Yun lang. Tapos, sumunod na nga, itong isa ring asenso ng ating bansa, yung pagiging call center hub sa buong Asia, sa tulong ng kanyang Vice Presidente na si Mar Rojas. Yon, pinagtulungan nila na maging isang solusyon sa unemployment rate ng ating bansa ay talagang mabawasan ang problema. Yon, napakalaking asenso ng ating bansa sa call center. At alam na niyo ngayon na ang call center ng mga businesses sa buong Pilipinas ay ang mga empleyado ay umaabot ng mahigit milyon. Lahat na. At dadami pa yan. At ayan ay pasalamat tayo sa Pinoy regime kasama si Mar Rojas. Si Mar Rojas talaga ang pinakasusi na maging maging call center hub sa Asia. At ngayon, hindi lang sa Asia.
buong mundo na. Mayroon na tayong mga talagang customer na para sa business na call center sa mga sa buong mundong mga bansa na nagkakaroon ng call center hub dito sa Pilipinas. Okay. Bukod doon sa mga sa mga proyekto na naipagkaloob ni Pinoy kay Duterte na wala ng problema sa gagastusin, ay ang kasamaan pa ni Duterte, lahat ng mga project na namana niya kay Pinoy ay kakutsaba itong si Villar na angkinin ang karangalan ng proyekto. Samantalang ang talagang may-ari ng proyekto na nagpanukala at nagpapundo ay si Pinoy ang naghirap. Bali, i-implementa lang ni Duterte, sa Reming Duterte. Pero yan ay halata talaga na talagang inagaw ang kredibilidad. Hindi man lang binigyan ng karangalan ang ating dating Pangulo na yung namayapa na ngayon, si Benigno Noynoy Aquino. Okay, yan ang kumbaga sa kawalang hiyaan ni Duterte, Reming Duterte. Okay, isa pa na isang asenso ng Pilipinas na nakamit ni Pinoy, mga modernization ng ating mga kasundaluhan ay naisagawa niya. At nagkaroon siya ng programa na increase ng pasahod sa mga sundalo na nakaprogram na ang kanilang mga pagtaas ng sahod. Hindi kaya Duterte ang pagtaas ng sahod ng mga sundalo, galing mismo kay Noynoy Aquino. Nakaprograma na, ginawa na niyang paraan na maiprogram bago siya mag-exit sa kanyang termino. Nakanando na yon. Kaya karamihan dyan, hindi alam ng karamihan dyan ng mga sundalo. No, it's not the Duterte. It is Noynoy Benigno Aquino ang nagpanukala ng mga sunod-sunod na increase sa ating mga kasundaluhan at pati sa PNP. Okay. At ito pa, ang asensong narating ni Noynoy Aquino. Sa pagiging rising tiger economy, ay nagkaroon ng pondo na pera ang administrasyon ni Noynoy. Nagpamana siya ng halagang 1.3 trillions. Biruin mo yan, hindi ba trillions ang kanyang pinamana kay Noynoy, ni Noynoy Aquino, pinamana niya kay Duterte, 1.3 trillion. At yan ay tinanggap ni Duterte, tinanggap niya ang rising tiger economy na lahat ng mga departamento ng kanyang iiwang mga makinarya ng gobyerno ay kumikita. Patuloy na kumikita ng tanggapin ni R.R. Duterte. Tapos may pira pang halagang 1.3 trillions na pamana. Tapos marami pang na mga projects na pinondohan na ipinagkaloob, ipagpapatunay, i-implement na lang ni Duterte. At naging karangalan pa sa buong mundo ang Pilipinas na makapagpautang sa IMF, World Bank ng 1 billion. Ang Pilipinas umahon mula sa pagiging bangkarote na sick man in Asia ay ibinangon ni Noynoy Aquino na maging rising tiger economy na may mga magagandang accomplishment, achievements at pamana kay Duterte. Ngayon, bago siya matapos ang kanyang termino, sumiti siya ng kaso laban sa China, ang pananakop ng China sa ating West Philippine Sea.
Yan ay isanampa ni Noynoy Aquino. Hmm? Tapos, yan ay namana din na kaso ni R.R. Duterte. Okay. Sa mga lahat ng mga tinanggap ni Duterte na asenso ng Pilipinas na maging rising tiger kami, kumikita. At pati na yung kaso na naipanalo ng ating bansa. Lahat yun ay sinira ni traidor na R.R. Duterte. Masasabi kong traidor. Bakit? Imbis na ipaglaban niya ang ating panalo sa kaso sa West Philippine Sea na nagdesisyon na tayo ay nanalo sa kaso at dapat ay sumunod ang China sa desisyon. Dahil pumirma rin ang China eh. Pumirma rin ang China sa sa UNCLOS. Batas ng UNCLOS yun eh. United Nation UNCLOS United Nation Law of the Sea. So ang panalong yun ay trinidor ni Digong, ni R.R. Duterte. At siya dito nabuking na si Duterte talaga ay isang puppet. Isang puppet ni Xi Jinping ng China. Sa makatwid, pumasok si Duterte bilang traidor na kagad. Puppet ng China. Traidor na kagad nung pumasok na pagkapangulo si Duterte. Okay, kung natatandaan ninyo, nung malapit nang matapos si Pinoy, nagkaroon ng maraming mga fake news, nagkaroon ng maraming paninira kay Pinoy. Pati na yung sa airport na laglag bala at saka marami pa doon ay kagagawan pala ng oposisyon. Yung yung mga nagsama-samang mga plunderers, yung ngayon ay tinatawag na unity team. Lutusin, unity thieves sila lahat. Dahil may mga kaso sila ng plunder. Mga unity thieves, hindi unity team. May mga kaso sila ng mga pagnanakaw sa pera ng kabanang bayan ng ating bansa. Okay. Si Duterte, sinamahan yan ni Bongo. Bago mag-eleksyon bago mag-2000 eleksyon, pumunta sila ng China para makipag-usap kay Xi Jinping at makakuha ng blessing. At magkaroon sila ng pag-uusap kung ano ang magiging kasunduan nila kapag nailagay ni China Xi Jinping si Pinoy na Pangulo ng Pilipinas. Ito ngayon ang katotohanan. May picture pa nga dyan sila si Bongo at saka si Duterte bago mag-eleksyon ay nandoon sila. At ang background ay yung Beijing. Yung sa may Tiananmen, Beijing. Okay. Nung dumami na mga fake news, ay sinisiraan ang endorse ni Noynoy, sinisiraan ang rehime ni Noynoy Aquino at sinisiraan yung endorse na si Mar Rojas. Pati si Mar Rojas ay nadamay ng mga fake news na yan. Pati yung doon sa nangyari sa Tacloban na tsunami. Sinera nila ang heroism ni Mar Rojas na makapunta sa Tacloban bago pa man mangyari ang tsunami, na pinagsabihan yung mayor doon ng Tacloban na magsilikas na kayo dahil delikado itong pinakamalakas na bagyo na dadaan sa Tacloban. Delikado ang tsunami.
At yan ay na kaharap niyang mayor na pinagsabihan ng ganon, binaliwala dahil sila raw ay sanay sa bagyo. Sanay sa kahit anong lakas daw ng bagyo, kayang-kaya daw nila. Yon ang nangyari. Heroism ni ni Maruhas na talagang nagsumikap kahit anong hirap na ginawa niya na para lang maisalba ang taong bayan na nandoon sa dadaanan ng super typhoon na nagkaroon ng tsunami at maraming namatay sa Tacloban. Doon, siniraan nila si Maruhas, kagagawa ng mga kasinungalingan. Ha? Kahit pati yung pondo ay gumawa ng kasinungalingan na samantalang lahat ng pondo ay binigay naman doon sa mayor. Okay, hindi na tayo lalayo diyan. Hindi na tayo Okay, balikan natin ang nangyari kung paano nakapasok si Noynoy na dumating si Duterte na dumating ngayon na isang matinding kasiraan sa Pilipinas. Okay, si Duterte ay nagkaroon ng blessing mula kay Xi Jinping para tumakbo pagka Pangulo. Ito, ngayon, ang expose naman ng ating namayapang Foreign Secretary na si Albert Del Rosario na ang sabi niya, in-expose niya, na ang isang Chinese diplomat ay sa harap mismo niya ay naringgan niya na nagsalitang si Xi Jinping ang may pagkakana na manalo si Duterte pagkapangulo sa Pilipinas. Sa makatwid, puppet president ni Xi Jinping, si Duterte. Paano nangyari? Ang sabi ng diplomat ay mga expert ng IT expert ng China ang siyang pumasok sa Smartmatic system ng botohan ng Pilipinas para imanipula ang kalalabasan ng boto na magiging panalo si Duterte. Yun. Kaya yun ang hinirang na panalo sa eleksyon. Pero ganun pa man, kahit klarong dinaya ang eleksyon, na si Duterte ay hindi talaga legal na ibinoto ng taong bayan, hindi talaga legal na tunay na panalo, kundi sa pandaraya, ay ito pa. Ang katotohanan na sa huling sandali, si Duterte ay walang official na pumasok sa eksaktong pitsang duration ng pagpasok ng filing of candidacy. Wala. Ibig sabihin, talagang lumabag sa batas si Duterte. Kakutsaba ngayon ang naging kumilik na yan. Ang kumilik na yan, talagang hindi mapagkatiwalaan magpahanggang ngayon. Talagang bayad yan para lang payagan na makatakbo pagkapangulo. Ang wala sa official na COC na pumasok within the time frame of submittal of COC, hindi nakasunod si Duterte. Sa makatwid, paul siya doon. Pero go pa rin sa Comelec. Go. Magkano kaya ang tinanggap ng Comelec noon para mag-go? Pero ganun pa man, ang nangyari talagang pandaraya ng China para may pasok nila ang kanilang puppet na si R.R. Duterte na maging Pangulo sa Pilipinas. Ayon pa, yan ay testigo ng ating exposure ng ating namayapang dating Foreign Secretary na si Albert Del Rosario. Okay. Ang sumunod na nangyari bilang pag-upo na niya, Pangulo, itong si Duterte, anong ginawa niya? Na pagkatapos ng ma-release ang desisyon ng Tribunal Court sa Hague na ang Pilipinas ay panalo sa kasong agawan ng teritoryo, ang China kasi ay pumirma ng UNCLOS, ang Pilipinas ay pumirma ng UNCLOS. Ang China
ay talagang lumabag sa pinirmahang batas na UNCLOS at ngayon ay iba na ang sinasabi nila. Mayroon na silang kalokohang gawang nine dash line claim sa teritoryo doon sa China Sea. Bagong invento na kalokohan ng China. Ibig sabihin, talagang direktang paglabag sa napagkasunduang batas, a world law, ang UNCLOS, napirmahan nila, lumabag. Ibig sabihin, talagang halata na lawless, talagang kumbaga lawbreaker ang bansang China. So, ngayon, tauhan na nila si Duterte bilang puppet president ng Pilipinas. Ano ang intensyon nila sa Pilipinas? Siyempre, sakupin, di ba? Masumunod sa gusto nila ang Pilipinas. Yun ang ginawa ng traidor na Duterte. Ang ating panalo ay binaliwala. Ang dami na niyang mga alibay kung bakit niya binaliwala. Kesyo, hindi natin kayang makipag-away sa China. Nakikipag-away ba tayo? Nakikipag-anuhan tayo, diskusyon na tayo ay panalo sa kaso. Dapat sumunod sila dahil sila ay pumirma doon sa UNCLOS. At ang buong mundo ay kakampi natin dahil nga may batas na dapat sumunod ang China. Huwag silang magiging kriminal o lumalabag sa napagkasunduang batas ng buong mundo, ang UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Okay, pinirmahan nila yan, binaliwala nila ang pirma nila, at nagproklama sila ng 9-dash line claim sa teritoryo ng buong South China Sea na hindi lang Pilipinas ang kanilang inagawa ng teritoryo. Yung mga kapitbahay natin na mga bansa ay ganun din ang nangyari. Kaya nagkakaisa ang mga kapitbahay natin na labanan ayon sa batas na UNCLOS ang China. Ang traidor sa grupo, si Duterte. Ano pa yan? Nagsalita pa yan na I love Xi Jinping. Mahal na mahal daw niya si Xi Jinping. Alam ninyo, si Xi Jinping, ang China, sa katotohanan lang, sa totoo lang, siya ang prosecutor ng mga God believers. Hinuhuli niya, sinisira niya mga simbahan, hinuhuli niya ang mga mananampalataya, at hindi niya pinahihintulatan, binibigyan niya ng pahirap ang mga ganong nakapasok sa China, at ipinagbawal niya ang mga sikta na magtayo ng sikta sa China. Bawal na ang mga itinatayong mga relihiyon sa China. Bawal na ang mangumbinsi ng mga gustong maging Kristiyano na mga Chinese. Ipinagbawal ni Xi Jinping. Bakit niya pinagbawal? Halata, di ba? Hindi talaga siya sa Diyos. Prosecutor siya sa mga God believers. Sa mga katwid, ano siya? Hindi siya sa God. Siya ay sa demonyo. Siya ay kay Satanas. Siya ay sa Diablo. At kanyang galamay ngayon, si Duterte. So, galamay ka ng isang mala Diablo na Chinang Pangulo ng China, di lumabas din ang katotohanan itong mala-diablo din na pagkatao ni Duterte. Anong nangyari mula nang maupo siya ng Pangulo? Binansagan pa nga yan ni yung GIL pastor na si Brother Villanueva. Binansagan niyang isang antikristo yan, si Duterte, dahil pinagmumura niya ang Panginoon Diyos Ama tungkol doon sa istorya ng creation. Bakit daw tayo lahat ng mga
tao sa mundo ay mayroon daw kaagad kasalanan. Bakit daw minana natin ang kasalanan mula sa ating mga magulang, mula kay Adan at saka Eva? Ha? Yun ay nakasulat sa ating Biblia, in which kinokontest niya. Ano pa nga riyan, naghamon pa nga siya sa Diyos. Tuturuan daw niya ng hustisya ang Panginoon Diyos, Ama. Sinabihan pa niya yan, pinagmumuran niya na hindi raw tama yung nasusulat sa creation dyan sa ating Holy Bible. Tapos, hindi lang ang Diyos Ama ang pinagmumura ni Duterte, pati pa ang ating Panginoong Jesucristo. Pinagmumura ni Duterte. Bakit daw pumayag siya o pinayagan ng Diyos Ama na siya ay ipako sa krus at mamatay? At sinabi pa niya kung siya daw ang ganun, ay hindi po pwede sa kanya dahil siya ay anak ng Diyos, kung siya ang Jesucristo. Hindi daw po pwede. Hindi niya tinanggap ang katotohanan na yun ay kalooban ng Diyos para tayo ay magkaroon ng tsansa, na magkaroon ng tsansang relasyon uli, manumbalik na relasyon uli sa Diyos sa pamamagitan kay Panginoong Jesucristo, na mismo nagsalita sa atin na He is the only way, the truth, and the life. No one comes through the Father except through Him, to Jesus Christ. So, siya ang susi para sa ating kaligtasan. At ito pa, lahat tayo mamamatay at haharap sa Panginoon Diyos. Nasusulat yan. At sigurado ang kamatayan nating lahat. So ano ang dapat natin gawin? Ay dapat isagawa natin ang tama. Yung tayo ay makagawa ng ating pagsusumikap na tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Ayun nga ang pasubali na salita ng Diyos na ang sino mang magsumikap ay siyang maliligtas. Sapagkat totoo na ang buhay natin sa ibabaw ng mundo ay talagang punong-puno ng tukso. Kumbaga sa ititesting ka kung ikaw ba ay papasa sa mga tukso na yan. Tukso ng kasalanan. Kaya, ang magsumikap hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya, panahon na. Ngayon, hayaan natin si Duterte at saka yung mga kakampo niya, hayaan natin silang mapunta sa impyerno. Alam mo nyo ba ang sinabi ni Duterte? Siya daw ang papalit kay Satanas sa impyerno. At pangako niya, lahat ng mga alalay niya, lahat ng mga alipuras niya ay kanyang isasama sa impyerno. Yon ang talagang binitiwan niyang pangako sa mga maka-Duterte. Ano sila? Mga DDS. So, kayong mga DDS, alam na ninyo ang idolo nyo ay mala diablo. Ano ang ngayon ang pagkatao nyo? Naturalmente, di ba? Kampon kayo ng taong may sa diablo. Hindi kayo sa Diyos. Doon kayo. Yun ba ang gugustuhin nyo? May panahon pa para magbago. Ang Panginoon Diyos nagpapatawad. Tuloy-tuloy. Nandyan lagi ang pinto ng kaligtasan ng Panginoon Diyos. Kaya samantalahin natin, habang tayo ay nabubuhay pa, habang tayo ay mayroon pang magagawa para maranating natin yung kaligtasan. Bakit ko ginagawa ito? Bakit hindi ako natatakot? Mamamatay din lang tayo, ba't ako matatakot?
Gusto ko sa kaharian ng langit. Ayoko sa impyerno. Lahat tayo mamamatay, kaya huwag nating katakutan ng kamatayan. Ang importante, marating natin ng kamatayan na ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ginagawa natin ang ikabubuti ng ating bansa, ay ikabubuti ng ating pamilya, ay ikabubuti ng ating mga mahal sa buhay, ay ikabubuti ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, tayo ay pagpapalain ng Panginoon Diyos kung tayong lahat ng mga mamamayan ay sa Diyos at itakwil natin ang dyablo na si Duterte at ang kanyang mga kampon. Okay. Hayaan natin dyan. Ano ang ginawa ni Duterte para mahawakan niya ang Pilipinas? Para maging sindikato niya ang Pilipinas, maging tagasunod sa kanya ang Pilipinas. Lahat. Siyempre, gagapangin niya ang Kongreso. Di ba? Gagapangin niya ang Hudikatura. At gagapangin niya ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Kailangan makontrol niya lahat yan para magkaroon siya ng power na authoritarian role na siya ang masusunod. Hindi na yung saligang batas. Anong sinabi niya sa saligang batas? Ang saligang batas na yan ay itinuturing ko lang na isang toilet paper na panlinis sa dumi ng aking puwit. Yan ang sinabi niya sa publiko. Wala man lang isang patriot na kawani ng gobyerno. Wala man lang kumontra sa ganyang deklarasyon ni Duterte. Ibig sabihin, sa panahon na yun, ay hawak na niya. Hawak na niya ang buong Kongreso. Hawak na niya ang buong Hudikatura. Hawak na niya ang mga general sa Armed Forces of the Philippines. Anong deklarasyon niya sa publiko? Sinabi niya, ang mga general dito sa Pilipinas ay binubusog ko yan. Busog yan sa akin. Pinapakain ko sila ng pera. Yun. Maraming naka-witness niyan sa sinabing deklarasyon na yan. Ngayon, ang tanong ko, mayroon ba kahit isang general na nagreklamo doon sa nakakahiyang deklarasyon ni Duterte? Wala, kahit isa. Wala. Ibig sabihin, pulos na walang hiya ang mga general ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Ibig sabihin, kumita lahat sila ng sohol korupsyon ni Duterte. Yun. Doon, maunawaan natin na hawak na ni Duterte ang gobyerno ng Pilipinas. Hawak na niya ang Kongreso. Hawak na niya ang Hudikatura. Hawak na niya ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasuhulan niya lahat. At yan ay sigurado. Obvious, di ba? Bakit hindi ipaglaban ng mga opisyalis natin sa gobyerno? Bakit hindi nila in-impeach si Duterte sa napakaraming impeachable na pagkakamali? Ay doon pa lang sa China at saka impeachable na siya eh. Sa pagkampi niya sa China, hindi niya ipinaglaban yung panalo natin. Impeachable na siya doon eh. Ay hindi. Rami pang Ito pa, tungkol sa droga. Yan. Klaro, di ba? Bakit? Anong klaro? Klaro na si Duterte ang siyang hari ng sindikato ng droga sa Pilipinas. Siya ang godfather ng sindikato ng droga sa Pilipinas. Paano patutunayan yan? Okay, nandyan na ang ating mga witness. Nandyan si dating PDEA, PNP, Colonel, si Ed Asierto. Mayroon siyang testimony na isinumiti sa ICC na nagtuturo kay Duterte na siyang pinuno, hari bilang Pangulo ng Pilipinas na nagpoprotekta sa sindikato ng droga sa Pilipinas ay siya na
ang Godfather. Bilang Pangulo ng Pilipinas, pinoprotektahan niya ang sindikato ng droga sa Pilipinas. Sa makatuwid, siya ang nangungunang Godfather ng sindikato ng droga ng Pilipinas. Ginamit niya ang pagkapangulo para maghari ang sindikato ng droga sa Pilipinas. Okay. Bukod doon, isa-isahin natin. Bakit tumawag siya ng mga taong bayan, kinumbinsi nila na lahat ng mga gumagamit ng droga, magpalista. Magpalista at isinumiti ang mga listahan ng kung sino-sino yung mga para matulungan sila na bumuti ang buhay nila at kung kinakailangan matulungan sila para masama rehab, ay tutulungan sila. Ganon ang pangunawa ng taong bayan. Pero anong ginawa ni Duterte? Ginamit niyang cover up ang extrajudicial killings na kanyang inamin na siyang may sala. Ginamit niya yan sa kanyang peking drug war. Peke, siyempre siya kasi ang pinuno ng sindikato ng droga sa Pilipinas. Kaya ang kanyang drug war, peke. Okay, ano ang drug war na yan? Cover up lang yan sa talagang sindikato, kalakaran ng sindikato ng droga. Cover up. At ginamit din na panakot sa taong bayan para lalong mahawakan na Duterte ang kanyang sindikato na binubuo, na ang kanyang sindikato na gustong mabuo talaga sa buong pamahalaan ng Pilipinas. Ginamit niyang panakot yang patayan na yan. Mismo nga pati yung mga pare, obispo, na nag-iimbestiga doon sa mga kawawang mga mananampalataya na namatayan kung bakit pinatay. Dahil lang sa peking drug war na yan. Dahil lang sa mga extrajudicial killings na yan. Kaya gustong makatulong ang Katoliko, para ang simbahang Katoliko, para makatulong na maibigay naman ang katotohanan, hustisya at katarungan doon sa mga biktima. Anong ginawa ni Duterte? Pati mga pare, pinagpapatay. Mga obispo, pinagpapatay. Talagang ginamit niyang extrajudicial killings na yan sa kanyang drug war para panakot sa taong bayan ng Pilipinas. Mahawakan niyang sindikato sa buong Pilipinas. Yan ang ginawa ni Duterte. Kaya yun, maraming mga politiko na ang natakot. Kaya hindi lang pananakot yan. Ang duda ay kasama rin ang suhol sa mga tao na yan. Tinakot na, natakot na, may suhol pa. Saan pa sila? Anong mangyayari? Saan pa sila? Kaysa mapatay sila o madamay pamilya nila, may pera pa. So, parang napilitan ang ating mga dating mga politiko. Naging kampon ni Duterte. Naging kampon ng demonyong pagkatao. Mga kampon na sila ngayon ng demonyo. Hindi na sila sa Diyos. Yun ang pinili nila na buhay. Pero mayroon pa. May pagkakataon pa na sila ay patawarin ng Diyos. Manumbalik loob lang sa Diyos. At magserbisyong tunay sa publiko, sa taong bayan. At ang Diyos ay nagmamatyag sa inyong lahat na naging kampon ni Duterte. Lalo na ang mga general na yan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yung mga appointed ni Duterte sa Comelec at saka sa Judicaturas, lalo na sa Supreme Court, mga appointed na Duterte yan. Karamihan. Tapos lahat ng mga mga bureaucracies na dating kumikita ay pinasok na rin ng korupsyon. Kaya anong nangyari? Ang rising tiger na kumikita
ay hindi na kumikita. Ha? Tapos sunod-sunod na ang mga korupsyon na mga iskandalo. Ha? Pati na sa DOH, pati na sa PhilHealth, ha? Lahat kahit sa luto, naglabasan ng mga iskandalo, napakarami. Hindi lang bilyones, kundi aabot ng trilyones. Ang masakit pa, nung nandoon pa, aktibo pa si Senador Drilon sa Senado, ay tinanong niya minsan si Duterte, ano ba yung power grid ngayon sa Pilipinas? Kontrolado, napasok na ba yan ng China at naging kontrolado na ba ng China ang electrical o power grid? Yung pangangailangan ng buong Pilipinas ng kuryente sa buong Pilipinas. Kontrolado na ba ng China ang power grid? Yan ang tanong ni Senador Drilon. Abay, harap-harapan na talagang nagkaila si Duterte. Nagsinungaling si Duterte. Hindi raw. Hindi raw napasok ng China. Hindi raw kontrolado ng China. Ano ngayon? Ang katotohanan. Lumitaw ang katotohanan ngayon, di ba? Hawak ng China ang ating power grid. Sila ngayon ang may control. Sila ngayon ang may mando ng mga pagtaas ng presyo ng bayaran sa kuryente. Kaya tayo, Pilipinas, ang mayroong pinakamataas ng bayarin sa kuryente sa buong mundo. Dahil sa kagagawan ng kakutsaba ni Duterte. Siyempre, kumikita si Duterte doon. Natural yun. Alangan namang hindi ko siya kumita. Kakutsaba nga niya ang China para makontrol nila ang supply ng kuryente, in which pinagkakakitaan nila ng pera ang buong mamamayan sa sambayanang Pilipino sa Pilipinas sa bayarin sa kuryente. Isipin mo lang kung gaano kalaking pera yan na kinukurakot nila sa taong bayan. Pahirap sa ating taong bayan ang ginawa ni Duterte'ng katrayduran. Marami yan katrayduran ni Duterte. Pati sa DOH, pati sa PhilHealth, hindi ko nahahaba. Pwedeng balikan natin yan isa-isa. Idiretso ko na muna ito. Hanggang sa matapos ito. Tatapusin na muna natin ito. Tapos babalikan natin isa-isa ang mga nangyaring na pag-usapan natin para lalong lumiwanag. Ilalagay natin lahat ang kumpletong mga URL ng ebidensya, pati mga facts na mga proof and evidences dapat andyan para ating mapulot ng mamamayan. Huwag tayong matakot. Mamamatay tayong lahat. Kailangan lumaban tayo hanggang kamatayan para sa ikaliligtas ng ating bayan. Ikaliligtas ng ating pamilya. Ikaliligtas ng ating mga mahal sa buhay. Ikaliligtas ng buong sambayan ng Pilipino. Dapat isagawa natin ang laban na ito na maitayo uli ang tunay na demokrasya at mabawi natin ang tunay na palitawin ng katotohanan at lumitaw ang tunay na hustisya at katarungan sa ikabubuti nating lahat na mamamayang sambayan ng Pilipino. Hindi lang yung mga mangilan-ngilan na yan ng mga unitives ang makikinabang. Hawak tayo ngayon ng unitives, yung mga kakutsaba ni Duterte na mga plunderer sa buong Pilipinas. Sila ngayon ang nagmamaniobra. Lalo na ngayon yang peke na pangulo na yan na tagapagtago sa ill-gotten wealth ng kanyang amang diktador na si tax evader yan. Hindi dapat yan naging pangulo. Bakit pinayagan ng COMELEC? Sumakatwid, talagang klarong kakutsaba. Lumabag sa batas yung COMELEC na yan para lang patakbuhin ang isang criminal, ang isang convicted criminal na tax evader at isang tagapagtago ng kayamanan ng ill-gotten wealth ng diktador na Marcos. So, lumaban tayong lahat, mga kababayan. Hindi natin maibabalik ang tunay na demokrasya kung hindi tayo lalaban. Tayo ay sinakop hindi ng banyaga, sinakop tayo ng dyablo. Sinakop tayo ng katiwalian, sinakop tayo ng kasamaan.
sinakop tayo ng isang taong malademonyo, nagdeklarang siya raw ang papalit kay Satanas sa impyerno. Si Duterte. Ha? Siya ngayon ang tunay na nagpapatakbo sa likod ng gobyernong ito. Kanya kasi ang sindikato na ito. Lahat ng mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan ay puro si Duterte ang naglagay. 2019 election, dinaya niya, inilagay niya ang mga senador at mga congressmen sa Kongreso. At dinagdag na kompleto niya. 2022, dinayal niya para mailagay uli ang kakumpletuhan ng mga senador at saka mga congressmen. At ang Pangulo, at ang Vice Pangulo pa ay ang kanyang anak na si Sara Duterte without X. Walang honesty. Hindi mapagkakatiwalaan. Confidential fund, 125 million. 11 days, naglaho lahat. Wala mang paliwanag kung paano naglaho sa 11 days yung 125 million. Yung kanyang kapatid kuya, 3 years, 51 billion. Lumalabas na more or less 45 million ang ginagastos kada araw. Kuya niya, na isang drug lord din. Klarong drug lord din ayon sa testimony ni PNP Matubato. Drug lord si Pulong Duterte. Tapos itong si Duterte, anong perang kinamal niya sa kanyang termino sa 6 na taong evil rule ay umabot sa 7 trillions. Saan napunta yun? Ginamit ang iba. Ang 7 trillions, baka malinis na yun, nasa kanya. Yung ibang pera na kinita ng gobyerno ay panuhol lahat. Sinuhulan lahat para makontrol niya ang Kongreso, Judikatura at AFP-PNP. Kawawa. Hindi nila naisip, may mga kanya-kanya silang pamilya. Hindi nila naisip, may mga ano sila, may mga anak sila, may mga kamag-anak sila, may mga kababayan sila. Pinagbili nila ang kaluluwa nila sa diablo, sa demonyo, para lang tayo mapahamak tayong taong bayan. Katraidoran ang mga pinaggagawa nila. Kaya, kinakailangan bumangon tayo. Taong bayan, bumangon tayo. Magkaisa tayo para lumaban. Labanan natin ito. Wala na tayong ibang paraan. Kundi, people power uli. People power. Which is much stronger than the people in power. Pulos sindikato na eh. Lahat ng mga legal means, hawak nila eh. Yung deklarasyon ng International Observer Mission, Foreign International Observer Mission, sa buong mundo, nagpadala ng representative para obserbaran ang 2022 presidential election. Anong sabi nila? Massive fraud, dubbed as mock election. Panluloko, panggagago sa sambayan ng Pilipino ang ginawang eleksyon. Ginago tayo, niloko tayo. Inalisan tayo ng karapatan pantao. Inalis sa atin ang demokrasyang Pilipinas. Inagaw ng kademonyuhan. Okay, sinusugan pa rin yan, pati yung International Commission of Human Rights. Ganon din ang kanilang testimonies na talagang massive fraud, na talagang pandarayo, mock election talaga ang nangyari. Focus tayo muna sa 2022 election. Dahil dito ay mayroon tayong people's case na ang pangalan ng kaso ay mandamos, na pinangungunahan tayo ng ating magigiting na mga leader dito sa mandamos na TNT Trio.
Sila ngayon ang namumuno sa atin. Dahil ang ating mga opposition leaders, hindi ko maintindihan. Maraming naghihinanakit. Hindi lang ako. Bakit sila naglaho? Samantalang klaro ang pandaraya sa eleksyon. Andyan na, hawak na ang mga ebidensya. Mga proof and evidences, hawak na. Pati yung mga testimonya ng ibang bansa. Kaya alam ng buong mundo, na tayo ay dinaya. Dinaya, mastermind si Sara Duterte. Dinaya ng Comelec. Kakotsaba si Dennis Oy. Mula pa nga ng 2019 hanggang ngayon 2022, kakotsaba nila si Dennis Oy. Si Dennis Oy pala, kung babalikan natin sa 2019, di ba nagkaroon ng 7 hours glitch yun? Oh, 7 hours glitch. Ano pa nang ibig sabihin nun? Kalokohan, katarantaduhan, panggagago na sa mga botante. 7 hours glitch. Ano ngayon ang sinabi ni Duterte? Wala na siyang magawang rason kung bakit nagkaroon ng 7 hours glitch, di ba? Napilitan siyang umamin. Sinabi niya na, naniniwala ako na smartmatic fraud ang nangyari. Kaya nagkaroon ng 7 hours glitch. Kaya, desisyon ni Duterte, isinapubliko niya ang desisyon niya. Alisin! Ibaliwala na. Tapusin na ang kontrata ni Dennis Oy. Tapusin ang kontrata. Bakit hindi kasuhan si Dennis Oy? Bakit tapusin lang ang kontrata? Bakit alisan lang ng kontrata? Bakit hindi kasuhan si Dennis Oy? Maraming nakakaalam na si Dennis Oy, partner in crime ni Duterte. Marami ang nakakaalam yan. Pati pa partner niya in crime yan sa Malampaya na oil field, kung paano nakuha ng Odena, yung kakutsaba ni Duterte. China. Ha? Kaya yung yaman natin, hawak na. Halos ang mga susi, hawak na ng China sa katrayduran ni Duterte. Kung saan siya nagkamal ng pera. Pera, bukod doon sa nangawalang pera ng kaban ng bayan. Kumita siya sa mga ganyang iskandalo. Okay. Ganito. Ano ang dapat gawin ngayon pagkatapos ng klarong mga ebidensya, naipon ng mga ebidensya at mga proof and evidences na hawak ngayon ng ating TNT trial para ating magkaroon ng hearing ang mandamos at desisyonan ng Supreme Court, Korte Suprema. Aba, halatado ang delaying tactics. Kakutsaba ng Supreme Court ang ating illegal na administrasyon. Kakutsaba nila ang Comelec. Lahat nga, hawak nga ni Duterte ang isang sindikato na ito. Pati yung mga tao ng Comelec, si Duterte mismo ang naglagay dyan. Ha? Marami ng mga kabulelyasuhang katrayduran na ginawa ang Comelec. Pati yung ginawa nilang panloloko sa ating TNT trial na pumayag silang magbubukas ng ballot box para malaman kung tutugma doon sa report nila. Nagbago ang isip nila nang sa una sinabi nilang oo, payag sila na magganon ang gagawin. Biglang nagbago at sinabi nilang kumuha na muna kayo ng court order para isagawa natin. Sinong magbibigay niya? Hawak nga ng hudikatura ng sindikato. Hawak nga ng sindikato ni Duterte ang buong administrasyon ng Pilipinas. Sa makatuwid, tayong taong bayan, sambayan ng Pilipino, walang pupuntahan na legal means. Walang pupuntahan para manalo tayo by legal means. Wala. So ano ngayon? Pwede ba tayong lumabas ng legal means sa labas na Pilipinas? Medyo
Masasabing pwede, malabo. It will delay. Ha? Buwan, years ang lilipas. Anong dapat isagawa? Iisa lang ang solusyon. People power ang dapat maisagawa natin para magawa natin ang ating misyon na lumitaw ang katotohanan, maipataw ang hustisya at katarungan, at mabawi natin ang demokrasyang Pilipinas, mabawi natin ang ating karapatan. Lalo na ang pagboto, pumili ng talagang pagkakatiwalaan nating leader sa ating bansa. Doon makikita ng Panginoon Diyos na tayo ay doon sa panig ng Diyos na truth at kabutihan. Hindi tayo pumanig sa kademonyuhan ng grupo ng Unitives na pinangungunahan ni Duterte. Ang hinanakit o ulitin ko, bakit hindi naglitawan ang mga inaasahan nating lilitaw? Samantalang nandyan na, kumpleto na ang mga ebidensya, proof. Ano, tinakot sila? Kasabay ang suhol? Bakit hindi naglitawan? Kahit yung 8 diretso nga, ganun din ang nangyari nung eleksyon na. 2019, panalo sila. Maaga pa silang nag-concede kahit hindi pa talaga tapos ang laban. Maaga pang nag-concede ang mga 8 diretso. Nakakapagtaka, di ba? Tayong mamamayan, sumusuporta tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. Nakikita ninyo mga pengklawan, talagang buhos sa suporta nila sa pink team. Ha? Wala noon ang kampo ni Duterte o kampo ni Marcos. Hindi sila sa obra sa nakikitang buhos ng tao na suporta sa pink team. Halata na talagang dinaya ang eleksyon. Kaya, ito, ulitin ko. Sa pagtatapos, matagal na yata itong video ko. Tatapusin ko na muna pansamantala. At naiinip na kayo. Tapusin na muna natin to. At sa susunod na video, ay iisa-isahin natin. Ha? Iisa-isahin natin ang mga pinag-usapan natin na palalawakin natin para lalo tayong magkaroon ng kaliwanagan at maunawaan natin. Ito lang ang gagawin natin. Suportahan po natin ang people's case. Ang ating kaso na Mandamos na pinangungunahan ng ngayon ng TNT Trial. Dahil kasama ang pakiusap sa ating hudikatura na manumbalik sila. Manumbalik loob sa Diyos. Manumbalik serbisyo sa saligang batas ng Pilipinas. Manumbalik serbisyo sila sa sambayanang Pilipino, lalo na ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kanilang serbisyo na pangako, ang AFP, ang pangako nila ay protektahan ang sambayanang Pilipino. Hindi protektahan ang sindikato ni Duterte na nagpapalakad ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Wakasan ang sindikato na namumuno sa ating gobyerno. Wakasan ang ating kahirapan. Kinakailangan magkaisa tayo para tayo bumangon nili. Sapagkat tayo ngayon ay bangkaruti na, naghihirap na ang taong bayan. Lahat ng mamamayan ngayon ay ramdam na ang kahirapan. Bigas, pinangakuan tayo ng 20 pesos isang kilo. Magkano na ngayon? Bigas nga lang masasabi ko na. Diba? Talamak ang smuggling. Pinagkakakitaan nila ang taong bayan sa bigas na smuggling ng bigas. Mayroon pa silang booking ng mga hoarding, di ba? Hoarding para lang patasin. Marami ng istoryang iskandalo ng hoarding.
na ang nakikinabang kung sino yung namumuno sa ating gobyernong sindikato. Sila ang may kagagawan yan. Sino ang may hawak ng negosyo ng langis? Yan, pag-uusapan natin yan. Babalikan natin yan. Encheck nangunguna dyan. At hawak na nila, kakutsaba na nila ang Department of Energy. Kakutsaba na lahat yan. Pulo sindikato na lahat yan. Kaya tayo, Pilipinas, ang mayroong pinakamataas na presyo ng krudo, gasolina at krudo. Tayo ang pinakamataas sa buong mundo. Pinahihirapan nila tayo. Tayong mamamayang Pilipino, pinahihirapan ng sindikatong ito para tayo nga ay pinagtatawanan ng buong mundo. Bakit hinayaan nating magkaganito tayo? Bakit hindi tayo kinikilala pa naman tayo na magaling sa kauna-unahang nangyaring people power. Tapos, ngayon, hindi natin mabuo ang people power. Aba, mga kasama, mga kababayan ko, hindi na sa akin. Maawa na kayo sa pamilya nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga kababayan ninyo. Huwag na ninyo akong alalahanin dahil nakahanda na akong mamatay. Anytime, kung kalooban ng Panginoon Diyos. Ginagawa ko ito para sumunod sa kalooban ng Diyos sa ikabubuti ng ating bansa, sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, sa ikabubuti ng aking pamilya, mga kamag-anak at mga kababayan ko. Ninyo, ako, nating lahat na mamamayang Pilipino. Kaya ko ginagawa ito na magising ang bayan. Kaya ang sigaw ko ngayon, gising bayan! Sa susunod na po. Sige po, tatapusin ko na po ngayon at sa susunod na po. Salamat po. Bye-bye po. Good night.